Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po uli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. At pag-usapan nga po natin, ito hong kanyang lubhang napakaagang pag-aanunsyo ng kanyang pagtakbo. At saka alam niyo ho, merong kasabihan tayong mga Pilipino eh. No, kanina nabasa ko sa GC namin, sabi ni Sir Carlos Maglasang, ang isa sa mga may low background sa aming GC, sabi niya yun daw pong maaga na nag-alok, yun daw ho yung unang mapapanis. Naku po. 'Di ba? Ganito ho kasi yan. Hindi po kasi basihan palagi na laging mataas ang survey ratings, 'di ba? Ito ay guarantee na siya ang mananalo. Nangyari yan noon, like in the case of, I believe yung tinalo ni Ramos dati. 'Di ba? Ramos was underdog. 'Di ba? Duterte was underdog. Ang nangunguna noon was Binay. 'Di ba? Puro mga dilawan yung nangunguna noon. Pero merong pangyayari diyan na yung kanilang pagna-number one nadidisgrasya, lalo na yung sobrang aga ng kanilang pamumulitika. Actually, itong maagang pag-aanunsyo na to, isang katibayan ito na ito lang talaga yung layunin niya. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, hindi po niya, sorry pero hindi po niya kailangang mag-anunsyo eh. Napakaaga pa at saka alam naman na po ng lahat na talagang siya ang strong candidate sa 2028. 'Di ba? Pero parang tila baga ay ikinataranta niya etong pag-usad kasi 4 days po na lang magsisimula ng umusad ang kanyang ang impeachment laban sa kanya. Yun po yung problema dito. 'Di ba? Ang masaklap, ang tibay po ng mga ebidensya. Mamaya pag-uusapan natin yun sa confidential funds niya. Hindi niya ho kasi sinagot. Wala sanang impeachment kung sinagot niya ng malinaw ang lahat ng mga tanong ng kinatawa ng ating pamahalaan o ng sangay ng pamahalaan natin na siyang responsable sa pagbibigay, pag-aaproba ng mga budget na hinihingi ng ehekutibo. At siya'y kabilang doon sa humihingi. 'Di ba? Yung may power of the purse. Now, hindi mumultuhin talaga po si Vice President Sara Duterte sa kanyang pag-iwas sa pagsagot dun sa confidential funds. Hindi yan titigilan. At ito na nga ho, hindi rin siya nagawang protektahan ng Korte Suprema, 'di ba? Tapos ngayon, ito na yung kanyang apat. Ang alam niyo, 3 lang Pero ngayon, meron na po siyang as of the moment, kaninang hapon may nagsampa ng ika-4 na impeachment complaint. Ito yung nagulat ako kanina kasi umabot ng 1 oras, hinihintay ko yan kanina. Mahigit 1 oras. Parang tipong ganito lights, camera, action. Di ba yung mga ganito mga post niya na parang malayong malayo roon sa personality niyang tapang, yung mga ganon, di ba? Sabi to ni Miriam, naalala ko lang ito, napulot ko sa FB, sabi niya, kahit sinong tanga, pwedeng tumakbo. I'm not referring to Sarah, sa mas mataas na posisyon na posibleng umani ng boto mula sa mga kapwa niyang tanga. Kaya nga sabi ni Robin, tama, weak yung mga kabataan. Di ba? Kasi yung mga kabataan ang nagpanalo kay Robin nung nakaraan They gave him like around 22 million votes noong 2022. Weak talaga sila. Naniwala sila kay Robin. Anyway, ito yung huling bahagi ng kanyang pananalita kanina. I got the transcript. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino, ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Okay, sabi ng iba, ano naman ngayon kung tatakbo ka? Actually, hindi naman po kasi ngayon kung bakit parang cold yung dating sa iba. No? Hindi naman kasi ngayon lang niya ito inanunsyo. That was last year. Hindi ako nagkakamali. Inanunsyo niya rin ito nung naandun siya sa The Hague, sa labas ng bilangguan ng tatay niya. Saka alam na ng mga Pilipino talaga. Dahil paniniwala nga nila, the only way para mapauwi ang tatay niya ay matanggal sa pwesto si PBBM or maging presidente ang kanyang anak. As if naman may bearing. Di ba? As if kahit siya maging presidente, hindi niya magagawang utusan ng ICC na i-pull out yung kanyang tatay. Kahit na yun pa ay madeklara
na siya ay not fit to stand trial, hindi ho papawalan yun ng ICC. Oh, makikita nyo yan, pwede nyo i-research sa Kabuga Doctrine. Yung Kabuga, isa rin sa mga Africa yan, na merong ganyang klaseng situation, may nag-ulyanin na, at napatunayan talaga ng mga tests na siya'y ulyanin na. So, in-stay yung kanyang hearing, hindi na tinuloy, pero hindi siya pinawalan. Pinagagamot lang siya habang siya'y nasa selda. Kasi baka sakaling gumaling pa at pag magaling na uli, yun, pahaharap ka, panagutin uli siya. Hindi ho basta-basta pinapawalan yung mga ganyan. Okay, so ito yung pag-anunsyo niya kanina. Nagtaka nga ako kanina, sabi ko, bakit umabot ng 1 hour and 1 minute and 25 seconds bago po siya humarap sa press? Maaga pa naka-live yan eh. Sabi ko, ano ba nangyayari? Ano ba yung i-anunsyo? I resign? I will run? Ano ba yung gagawin niya? At ito na nga, loko to si Maestro Paul. Sabi niya, natakot ka kasi ma-impeach ka na. Ayan o. Diba? Ang tagal. Tapos yun lang pala yung i-anunsyo niya. Ito yung sinabi niya rito ha. May ano pa siya sa Bible verse. Sabi niya, it took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Sabi niya, unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Wow! Ang drama, no? Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitiwan noong kampanya. Kala ko nga kanina babanggitin niya pa yung 20 pesos na bigas na hindi naman pinangako yun. Yung paglaban sa korupsyon, yun ang pinangako ni PBBM. Ayan, sabi niya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Tinutupad naman Ginagampanan naman ni PBBM Dahil hindi ko kinayang maging bahagi ng 2025 national budget, natagtad ng katiwalian, pinili, talaga lang na hindi niya kinayang maging bahagi. Hello, hindi ka kongresista, Vice President Sara. At katunayan, bahagi ka ng 2025 national budget at humihingi kayo ng budget para sa inyong opisina and you were given like a 733 million pesos only because you refused to answer the questions about accountability. 'Di ba? Sa confidential funds. Anumang pondo yan, wala mang bilyon yan, pareho lang po yan sa kasabihang Pilipino nga. Siling maliit, yung labuyo, napakaanghang, at yung siling malaki, yung matamis, o yung bell pepper, yung pang pizza, diba? Pare-pareho lang po yan. May anghang o wala, sili pa rin yan. So it's not about the amount. It is about the act. Diba? At doon siya hinahabol. Sabi ko nga nun mahalin natin ang Pilipinas. Yeah, it's so lovely. Pero kung mamahalin natin ang Pilipinas, dapat sundin ang tamang panuntunan sa paggamit ng pera ng bayan. Right? May guidelines ang Confi Funds. Hindi yung iniimbento na Confi Funds by the name itself, by the term itself, ito ay confidential in nature. Walang dapat na makaalam. Ay, nako po. Sabi niya, sug natin, ito pa. Pinili daw niyang umalis sa gabinete. Kahit na alam ko na, mula noong 2023 na ang magiging kapalit nito ay ang aking impeachment. Hindi, ito something misleading rito si Sara. Hindi po siya ini-impeach dahil siya po ay kumalas sa gabinete. That is not one of the impeachable offenses. Diba? Ini-impeach siya dahil sa ginawa niya ng opisina niya sa DepEd at saka sa OVP dun sa confidential funds. Na suma total ay nasa 625 million. 125 sa OVP, tapos meron siyang notice of disallowance na 73 million, tapos yung sa DepEd pa.
Oh. Sabi niya, mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Excuse me. Excuse me. I still remember kasi, um, sorry, hindi niyo pala nakikita yung binabasa ko. Eto, yan. Sabi niya, tinulungan daw po niya na manalo si PBBM. Oh my God. Paano mangyayari siya pa yung nakatulong? She was an underdog. Kahit na natapos na yung yung launching ng kampanya nila doon sa Bulacan, sa sa Philippine Arena, sa Philippine Arena. That was February 8. Tapos noon, yun yung ng unity team eh, di ba? Andun kami, nag-cover. Tapos doon sa pag-uwi niya ng Mindanao, ng Davao, ay yung nakaugalian niya na nagmo-motorsiklo kasi may pagka-tomboy-tomboy si Sara. Nagmo-motor siya, meron siyang rider ng mga kasama with her big bikes. Now, ang plano niya hanggang Ilocos Norte, ganun niya gagawin yung kanyang pag-iikot sa pangangampanya, nakamotor. Ang problema yung mga bayan na pinupuntahan niya, habang lumalayo po siya ng Davao, lalo ho nang hindi siya napapansin ng tao. Hindi siya dinudumog. Parang katulad lang po siya ni Lenny Robredo noon na parang lang, napadaan lang na hindi talagang dinudumog, hindi katulad ng kay BBM, kahit na chismis pa lang na darating si BBM, gaya ng ginawa ng isang grupo na mga nagpakaraban-karaban dito sa Metro Manila noon, na darating daw si PBBM at si Sara, pero hindi naman pala talaga. Kasi pag weekends, nasa Ilocos si PBBM at si Sara nasa Davao. So it's just a budol. Di ba? Pero dinudumog ng tao si PBBM. Oh. At walang nagrereklamo. Now, nung inendorso na siya sa Norte, that was February 16, doon sa Sand Dunes, sa Paway, Ilocos Norte, and we were also there. Diba? At doon si Robin Padilla ay nakabuntot din. Na sinasabi nila na si Sara ang nagpakilala kay Robin Padilla. Kay sa Uniteam. No, hindi Bumuntot lang si Robin doon kay Sara. 'Di ba? Ni-reject nga agad ni PBBM si Robin na he is not yet part of the Uniteam. Pero si Attorney Vic Rodriguez ang umimbento ng tawag na Robin is a friend of Uniteam. Kaya yun, syempre, Uniteam, 'di ba? Ikinampanya na rin namin at naniwala kami kay Sal Panelo na nagtitiwala kay Robin na nag-aaral naman yan tungkol sa politika, may kakayanan yan, yung ganon. So, sorry, nabudo lang din kami ni Robin sa ni Sal Panelo na nagtiwala rin sa kakayanan ni Robin. So, nung na-endorso na si Sara doon sa Norte, yung sa kalye survey po namin sa Norte, Pangasinan, Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Baguio lang din namin napuntahan Cagayan. Ang gusto ho nila talaga is Marcos Soto. Yun ang gusto nila, Marcos Soto, BBM Soto. At naalala ko noon, nasa nasa Isabela kami noon. May mga umaatake noon kay PBBM. Ito yung mga gustong ang katandem ni Sara ay si Isko na lang daw. Isko Sara. Kasi nagtataksil daw si F. Eliza Marcos na malapit kay Tito Soto. At ito daw ang palihim na sinusuportahan ni PBBM, si Tito Soto. Ay nako, nakakaloka talaga ng 2022 campaign noon, national election. Ngayon, ganito. Nung na-endorso siya, humina na po si Soto doon sa Ilocandia. Humina na siya. Kasi kapag nagkakaraban kami, I also conduct interviews, Cali surveys. Ganun ginagawa ng grupo namin ng Team Goldfish. So sabihin na siya ang tumulong para manalo si PBBM. O sige, tama, tumulong siya para manalo si PBBM, pero hindi siya nagpanalo. 'Di ba? Hindi siya nagpanalo.
Ang nagpanalo po sa kanila pare-pareho, yung mga nadala na mga Marcos loyalist at yung mga supporters na nagtiwala sa kakayanan nilang dalawa ni PBBM. Yung mga super excited at ayaw nang magtiwala na yung tipong very complacent sila like during 2026 2016 presidential election. 'Di ba? Natiwala sila na mananalo si PBBM. Puta, ang tiwala ay hindi po ito nabibilang bilang boto. At doon po natuto yung mga supporters nila PBBM na kailangan you need to go out and cast your vote. And still I'm thankful to Attorney Glenn Chong na talagang siya yung nagpaliwanag niyan, siya yung nag-urge sa buong bansa na para hindi na tayo madaya ng smart magic, kailangan early in the morning, basagin na natin sila ng surge of votes. Diba? Lahat ng mga pwedeng bumoto na nakarehistro. Magparehistro kayo ng maaga, sabi niya noon. At yung mga rehistrado na pwedeng bumoto, umaga pa, bumoto na kayo ng sabay-sabay. Dahil ang kayang dayain daw ng smart magic ay just something around the 4 to 5 million votes lamang. Ganun. At yun po yung nangyari. Kaya po yan ang background bakit po sila nakakuha ng napakalaking boto na hindi natin inaakala. Ako, I was expectant na ang makukuhang boto ni PBBM something around like 21 million and then kay Sara like 19 million. Mga ganon ang aking tansya. Pero lumagpas pa nga sila. Yan po kasi ay dahil sa nadala sa 2016 national election yung nangyari kay PBBM. Diba? Yun ang mahirap pag close yung number, pagkakaleche-leche. Lalo na sa sa recount. Diba? Hanggang ngayon di nare-resolve. Ay nako. Ito ba, patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Ako talaga, iritang-irita ko talaga sa lintik na korupsyon na yan. Maraming Filipino talaga ang napiperwisyo sa yung mga pagbaha, namamatayan sila ng mga alagang hayop, ng mga kapamilya. Di ba? Dapat talaga, dapat nga, binalik na yung bitay at yung mga involved So, may tampo kay PBBM yan, yung dapat na yan, yung death penalty, hindi na binalik agad-agad noong 2022 pa lang. Di ba? Di sana lahat ng mga nag-corrupt from 2022 pag-upo niya hanggang 2025, lahat yon kandidato. 'Di ba? Lahat yon kandidato sa death row. Ganda sana Nakakainis Wala tuloy na takot sa korupsyon kasi napaka-light ng penalty. Nationwide pa. 'Di ba? Naging malawakan. Ay nako. Yan naman din ang naging breeding ground kasi niyan, yung sa panahon ng tatay niya. Nung masukol na ng mga dilawan si Digong, anong ginawa niya? Sumuko. Inanunsyo niya, grabing korupsyon sa kanyang kapanahunan. 'Di ba? At sinisi niya talaga ang DPWH, ang ghost projects, para lang somehow temporarily ma-divert niya yung atensyon at yung sisi. Malipat niya doon lang sa DPWH, hindi po sa kanyang leadership. 'Di ba? Pero that's during his time. Kasi panahon ni Pinoy, walang ganyan ng DPWH Yun Tapos 2022 hanggang yung hanggang pagbaba sa pwesto, wala siyang ginawang konkretong hakbang katulad ng ginawa ngayon ni PBBM. Ang problema lang kay PBBM, napakabagal kumilos. Yung pagtupad sa kanyang pangako na eradication ng corruption, pinangako ng 2022, pero mabuti na rin, tinupad ng 2025. Pagkatapos ng kanyang SONA na mga walang hiya talaga kayo, sabi niya sa harap ng mga mambabatas. Di ba? Doon sa SONA niya. Kay Duterte, wala Wala. After 4 years niya sa pwesto, grabe lang niya, merong ganyang korupsyon. Walang delivery, ghost projects. Wala nang aksyon. May mga investigasyon, may mga ikinantang mga 8 congressman, wala na. Di ba? Mainam ngayon, talagang maraming nakukulong. Maraming mga naiimbestigahan, maraming mga case build-ups ngayon. Pangklase talaga sa Sara, no? Misleading Patawad kung lantaran ng pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Well, guilty ka dyan. Ginawa ninyo sa DepEd. Diba? Patawad kung patuloy yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Bakit? Involved ba kayo sa pagpapataas ng presyo ng bilihin? Kasabwat nyo ba? May mga kakampi ba kayong hoarders? Kasi mga hoarders, ang salarin dito sa pagmahal ng mga bilihin.
'Di ba kung tutuusin dapat bigas natin nasa 40, 38 pesos na lang ang kilo o 35. Matapos babaan ng todo-todo yung taripa niyan. Pero hindi po bumababa. Ang daming inimport natin, dapat pababahain ng merkado ng bigas. Pero hindi nangyayari dahil po sa hoarding. Sara, kasabwat ba kayo ng mga hoarders? Dahil walang epekto yung mga pagbabagong ginawa. Pero as if naman may kakayanan siya para pababain niya yung presyo ng mga bilihin, ha. Baka nga hindi niya alam kung anong relasyon ng presyo ng bilihin at saka ng inflation. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Langya. Parang nung panahon ng tatay mo, meron tayong food security. Kaya nga ho nagka-leche-leche pati yung sibuyas eh. 'Di ba? Kaya nagka-leche-leche yun eh. Kasi wala pong konkretong food security na pinamana si Digong. Oh. Sige nga ho mga kapatids. Oh. Anong achievement ng Duterte administration pagdating sa food security? Kasi dapat po matatamasa natin yan sa panahon ng susunod na administration. Wala eh. Tangina, sibuyas na nga lang eh. 'Di ba na-disgrasya ka agad pagpasok ni PBBM. Nung panahon ni Duterte, yung sili, ano bang kasalanan namin sa kanya? Kung bakit yung mga sili, naming mga Bicolano, tangiya, 1,200 pesos ang kilo. 'Di ba? Sa ibang mga lugar ng Pilipinas, ang presyo ng bigas umabot ng tumataginting na 80 to 90 pesos during 2018 and 2019. Kaya nga nangyari noon, hinanap ng taong bayan ng NFA rice, wala dahil ayaw na ng mga magsasaka, local farmers magtanim. Dahil pinababayaan ng gobyerno. At lalo pang pinabayaan ng isulong nila tapurbahan yung RTL, Rice Tarification Law. 'Di ba? Na inauthor ni Cynthia Villar. Hindi nga, nababanggit ko to kasi naaalala ko yung mga events na yan eh. Akala ko yun na yung solusyon. Pero hindi rin po. Kasi hindi rin nila napabaha ang bigas sa merkado. Mahal pa rin ang bigas. Pumalo lang ng 60 yung presyo. Nawala pa yung NFA na siyang ibinuhay ko sa mga anak ko. Lumaki yung mga anak ko sa NFA rice. Pupunta kami sa biyanan ko, ang mga bigas nila ron, mga sinamdoming, yung mga magaganda, mga fancy rice, mga mamahalin. Tig 2K mahigit yung presyo ng isang sakong bigas. Pero, pag kami pumunta ron, obligado kami dadaan sa palengke ng bayan para bumili ng NFA rice. Dahil yung mga anak ko, pag nakita yung bigas doon na makintab, hindi nila papansinin yun. Hanap nila yung NFA. And they even ask their lola, inay, may NFA ka? Ayoko yan eh. Ganun. Di ba? Ay, nako. Yes, I'm JDB. I'm Johnny the Bagger. Hoy, Sara, talaga naman, nakalimutan mo yung panahon ng tatay mo. Walang pinamana. Oo, sabihin na natin, may kapalpakan ng administrasyon ngayon when it comes to food security. 'Di ba? Pero sana hindi magkakaganyan kung naging maganda yung nagawa rin eh. Kung naging konkreto. Hindi po kasi ito agad-agad na nare-resolve eh. Alam mo yung ganyang problema, hindi yan agad-agad. Parang like, in a snap of a finger, resolve na ang problema. Hindi ganun yun. It takes time. 'Di ba? So yung mga programang ginawa nila PBBM ngayon sa mga magsasaka, mga pagtulong nila, pagkalinga nila sa mga magsasaka, mararamdaman natin ang effect niya, ng stability niyan sa susunod pa na panahon. Sa susunod pang panahon na kung sino na yung bagong presidente natin. Pero ang importante dito, 'di ba? Ang importante rito, may maipapamanang matinong programa na pinakikinabangan ng mga involved doon. Pero dapat mapapakinabangan din ito ng taong bayan, 'di ba? Futuristically. Tapos tuloy-tuloy kasi magandang programa eh. 'Di ba? Kaya hindi maramdaman kasi hindi pa agad. Nung panahon ni Digong, may naramdaman kayong pagbabago?
Yung umunlad ang buhay nyo, yumaman kayo. Huwag nga kayong plastic. Kung hampas lupa tayo nung panahon ni Duterte, matapos ang termino niya, mga hampas lupa pa rin tayo. Huwag nga kayong ipokrito. Tigilan nyo nga ako. O eto na lang, eto masaya to. Patawad kung may nagkakasakit. Bakit? Virus ka ba? At binabawian bigla ng buhay. Bakit? Magpapaalam pa ba na mamamatay na? Eh, kung talagang biglaan eh. O, dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Di ba? Yan, totoo yan. Ang problema talaga. Ilang presidente nang nagdaan, problema natin yan. Yung healthcare system. Ang maganda sa administration ngayon, kapag naririnig nila yung problema, they do something. Di ba? Gumaganda yung serbisyo. Oh, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hello, DDS vlogger ako dati from 2009 hanggang iwanan ko si Tatay Digong noong 2023, April 30, nang patunayan niyang siya'y makachina talaga. Hello? That is why I knew all this. Ah? Kasi isa ako sa mga nagpapaliwanag para paniwalaan ninyo ang ating dating Pangulo. Oh, while hoping na mararamdaman natin ang tunay na epekto nito pagpasok ng susunod na administrasyon. Kaso wala eh. Kasi wala talagang matino. Ang PhilHealth natin nung panahon niya, wala kang makukuhang pera. Mabuti nga ngayon eh. Etong tarantadong si Ralph Recto, 'di ba? Nakanapa yung 60 billion diyan na target niya sana. 90 billion o 90 ilan 'yon? 98 ba 'yon? Oh. Pero na TRO. Yung 60 billion nakana niya. O sino na naman napahamak doon? Ang Pangulo. Di ba? Nung panahon ni Duterte, alam pera ho ang PhilHealth. Nagrereklamo yung mga hospital, nung panahon niya, hindi sila nababayaran. Tapos eto pa, naalala niyo yung si Morales, yung dating general, na ginawa niyang presidente, panahon nun. Oh, di ba? Terrible ho ang pinag-uusapang corruption sa PhilHealth noon. Pero ngayon, tingnan yung pondo ng PhilHealth. Nakaharbat pa itong si Ralph Recto. Oh. Di ba? May pondo. Nagsasabi mismong PhilHealth, may pera kami. May budget kami. Mas maganda ngayon kasi dumadami yung mga services. Tumataas yung coverage. Panahon ni Digong, ilan ang coverage yung mga yung frequency ng mga nagpapadialysis? Sige nga, ilan? Baka apat lang yata sa isang buwan. Eh ngayon, wala na hong frequency. Kung ilang beses ka kailangan magpa-dialysis, i-cover ka ng PhilHealth. Dati, nung time niya, kasi kapitan ng barangay namin, nagpapa-dialysis lagi yan, twice a week. 4,000 ang sagot ng PhilHealth nung time ni Digong. Nauna pa nga kami kay Digong nanalo noon, 2013 kami nanalo eh. Siya 2016. So yung mga panahon na yan, from Pinoy to the 30 time, to Marcos time, talagang nakita ko yung pagbabago sa PhilHealth. Eh ngayon walang frequency. Si Takero Miyamoto, kaibigan nating vlogger na nagpapadialysis. Hindi niya na kailangan ng kung ilan ng frequency. Pag na-max out niya yun sa isang buwan, hindi na siya pwedeng bumalik para maging libre. Eh ngayon nga, libre. Dati iba eh. 4 na beses lang, tapos, anong nangyayari? Meron kang out-of-pocket expenses 1K. Dialysis patient ka na ha. Mag-out of pocket expenses ka pa. Kay BBM, wala nang ganon. 'Di ba? Kung gusto mo, doon ka na tumira sa dialysis machine eh. 'Di ba? Isipin nyo nga yun, nalilibre. Dati yung Quezon City General, mga kababayan, yan, tumatanggi yan sa mga pasyente. Tanggi ng tanggi yan. Yung mga PWD, ang liliit ng mga coverage. Nung yung hipag ko, napunta dyan, recently lang, di ba? Dahil yung continuous na inaagasan. Anong nangyari ho? Hindi na po namin kinailangang makiusap sa SWA na kinaangkin ni Bongo ang kredito na yun ay malasakit center. That's kalokohan. Sa SWA, hindi na dati. Kailangan mo dyan pumunta, sa SWA makikiusap ka. Madali naman kausap. Bebentahan ka ng bingo card.
Tapos, bibigyan ka na ng discount. December, babalik ka para mag-bingo, premyo kotse. Oh. Ganyan dati dyan. Ilan yung anak kong pinanganak dyan. Takbuhan namin yan eh. Noong panahon ng COVID, kamusta? Di ba? Ginawang negosyong kumikita. Di ba? Korupsyon ang ginawa nila noon, panahon ng COVID. Meron silang advance payment sa mga hospitals. Isipin nyo yun, wala pang may sakit, wala pang dinadalang pasyente ron, may payment na yung hospital. Tapos merong ghost patients. Putrang isa buhay ito. Natural, hindi sila mumultuhin kasi ghost yung pasyente eh. Pero, di ba, ninakaw na ng mga kung sino mga hayop na mga nagpakana niyan. Oh, grabe nun. Kala ninyo matino yung panahon ni Tatay Digong. Hirap na hirap nga kaming ipalusot yun eh. Hirap na hirap nga kaming pagandahin yung kwento nung panahon niya eh. Oh my God. Eto pa. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. O di okay, good. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. Ha? May takot ako para sa mga susunod na henerasyon. Ano, baka di kayo boto? May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Bakit? Kayo ba sa Davao, nakapag-provide ba kayo ng pabahay doon? Ang daming squatters area doon ha. Yun ang baluarte ng boto ninyong nakukuha. Oh. Tapos panahon din ni Digong. Shoutout sa mga taga Rizal Province, taga Bulacan, yung mga pabahay ni Duterteng pinatayo na malayo sa kabihasnan, trabahong gubat na trabahong kamote na makapag may masabing nakapagpatayo lang ng mga pabahay, hindi matitirahan dahil bago ka makapunta ron sa trabaho mo, uwian na o kaya tanghali na. Kaya na yan eh. Di ba? Ang layo. Yung nasa Baras Rizal. Tapos yung trabaho ng beneficiary nandito sa Metro Manila. Hello? O, di ba? Dapat ang pabahay malapit sa pangangailangan. Isang komunidad dapat na nandyan na ang lahat ng pangangailangan. Simbahan, may eskwelahan, may pamilihan, may palengke. At higit pa sa lahat ay meron po itong malapit na trabaho mapapasukan para sa mga taong dadalhin doon. Kaya iniiwan eh. Oh, lang yung buhay ito. Ito pa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Yan talaga nga abutin natin pagka itok-itok ang naging presidente. Simpleng tanong nga lang ng reporter, humaba lang, di niya na magets. Na ako'y kahadlok. Hindi ko na alam itong ibig sabihin niya itong kahadlok mo abot. Ang adlaw, nga dawato na lang na to, ewan. Sabi niya, teka rito na nga lang ako, mga hadlok-hadlok yan. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. And take note guys, hindi niya po salita ito. Ito po ay kanyang binasa. At dahil hindi po talaga ito galing sa kanyang isipan, hindi galing sa kanyang puso, hindi po siya nagpa-interview, hindi siya tumugon sa mga tanong ng media na more than an hour naghintay sa kanyang 11 minutes lang yata, 8 minutes na pagbasa nito. Bagal magbasa. Sabi niya, instead I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Alam niyo, marami namang politikong nag-offer. Diba? Kahadlok, takot. Okay, thank you. Marami namang mga nag-offer ng buhay nila. Mga politiko, palaging ganun. Diba? I offer my life. Mga ganun. Pero ang tanong, kamusta naman yung pag-aalay mo ng buhay mo? Baka, di ba, may epekto ba yan sa taong bayan? Di ba? At saka ito pa tanong ko mga kababayan. Ito bang dideklara ni Sara ng kanyang pagtakbo? Ito ba ay solusyon sa sinasabi niyang kahirapan ng bansa? Ito ba ang solusyon para sa korupsyon? Di ba? Oh. Meron siyang writer doon sa opisina niya. Yan ang sumulat nito. Di ba? Yun ang tanong ko sa mga kadidiyas natin. Yan ba solusyon? Ba't po tanong ko yon? Kasi unang-una, napakalayo pa ng eleksyon. 2028 pa.
Hindi nga niya kailangan na mag-anunsyo, mag-file na lang siya ng COC. Kasi nauna niya na dati pang nasabi na siya po ay kakandidato nung nandun pa siya sa The Hague. Oh. Tapos, pag hindi siya kumandidato, alam naman na ng mga tao talaga, di ba? Na yan naman talaga yung gusto nila. Kasi 2022 pa lang, talagang intensyon niya na talagang tumakbo pagka-pangulo pala. Talagang totoo rin naman yung kwento noon na hindi ko nga napapaniwalaan na totoo yun na gusto niya magpresidente. Kasi sabi niya dati sa mga post niya, ayaw niyang tumakbo. Di ba? Ayaw niyang tumakbo. Kasi may anak pa siya, 2034 pa ang kanyang itinakdang petsa para sa pagtakbo. Oh. Pero sabi ko nga, pang-apat na itong daldal niyang ganyan, pero hindi niya sinabing hindi niya gustong tumakbo sa anumang national positions. So malamang sa malamang ito, this is some kind of strategy nila ni Amy. Di ba? Parang Duterte style, payaw-ayaw. Di ba? Yung tipong nagpapapilit para lalo nga umiinit, tapos yun na nag-VP. No. Ay, nako. Sabi niya, ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sabi ni Montulfo, kita niya yung luka-luka, nag-anunsyo na. Di ba? Eto, natatawa ako rito. Sabi, kapag ka nanalo si Sara, sabi, lahat ng Duterte may confi funds. Wala nang auditing, babalik mga drug lords, dadami sugal, babalik ang mga alagang ghosts ni Sara. Dadaming fake news. Talamak yung mga alagad nila eh. Lalaya si Alice Goo, lalaya si Kibuloy, absuelto si Bong Revilla, absuelto si Jinggoy, absuelto si Cheese, absuelto si Harry Roque, tuloy ang Pogo, tuloy ang EGK. Ay, nako. Diba? Hindi, alam nyo, tingin ko po talaga rito, natarantalang ito. Natarantalan talaga to dun sa impeachment. Sabi, para daw sa bayan, bakit inubos niya ang 25 million in 11 days. Kaya nga eh. Ano yun, Jude? Ako si Sara, isang siraulo, sinungaling at kurap. Tatakbo sa 2028. Diba? Hindi naman porke kasi kumandidato, hindi naman porke tatakbo, nag-anunsyo, sigurado ng panalo eh. Hindi ganon. Proven na yan sa kasaysayan. Napakaganda ng ranking sa mga surveys. Di ba? Yung tinalo ni Ramos. Nakalimutan ko na yung pangalan nun eh, yung tinalo niya eh. Laging nangunguna yon, parang Divinesia ata yun. Tapos etong si pangalan nito si nakalaban ni Duterte noong 2016, si Binay. Laging top notcher. Ano nangyari? Di ba, kalauna na disgrasya. Habang kampanya, abot-abot ang kahihiyan na inaabot. Ay nako. Tsaka, Ramon Mitra, yung nakalaban niya noon, na ni Ramos. Ayun, thank you. Di ba? Ay nako. Sabi, tatakbo at tatago na din kayo kapag presidente na si Sara. Ay nako. Okay, pag-usapan